I-try naman natin ang baked bibingkang malagkit. Isa to sa masarap na pagkain talaga na ewan ba, parang hindi mo talaga pagsasawaan lalo na kapag may mga handaan, isa to sa mga hinahanap ko. Tapos biko. Masarap kasi luto sa gata tapos itong pang ibabaw niya na talagang ang sarap-sarap papakin. So tara, umpisahan na natin kasi madali lang po yung mga sangkap nito at kadalasan din naman lagi itong tinatanong sa akin. Bali magsasaing muna tayo ng malagkit. Hinugasan ko na po ito ng 1 hanggang 2 beses para lang po talaga malinis. Sasabawan natin to ng pangalawang piga ng niyog na 2 and 1/2 cups. Tapos maglalagay lang po ako ng konting patak ng pandan flavor. Pero pwede kayong gumamit ng pandan leaves. Pag naluto na yung ating sinaing na malagkit, ito po yung mga sangkap na ating gagamitin. May konting asin para pambalance sa ating kakanin, asukal, pampatamis, at yung ating coconut cream unang piga ng niyog na puro. So, hindi na po tayo gagamit pa ng ibang lutuan. Dito na rin natin lulutuin. Bali, ilagay na natin dito yung coconut cream o unang piga ng niyog. Then, susunod na natin dito, ilalagay naman natin yung asin. Tapos, itong asukal na puti. So, yung gamit ko kasing lutuan mga manay or kaldero ba ay non-stick. Kaya maganda rito magluto dahil wala talagang didikit na mga tutong-tutong. Nagkameron man ng tutong yung inyong sinaing, yan po ay may isasama, hindi masasayang. Di ba kasi kadalasan kapag niluluto natin sa normal na kaldero yung sinaing natin na malagkit, no? Marami pong nasasayang kasi dumidikit. So, yun lang kagandahan kapag mga non-stick pan yung gamit natin. Tapos, naghahanap buhay tayo ng mga kakanin, nalutong kakanin, magandang investment po talaga para po walang sayang. So yan, nakita niyo yung mga tutong-tutong na yun, di ba? Talagang hagod na hagod. So madudurog natin yan. So hindi na po ako gumamit ng iba pang lutuan kasi ganun din naman, ipapakuluan natin yung gata, saka natin ilalagay yung malagkit. So dito na natin hahalu-haluin lahat ng mga sangkap na pinakita ko sa inyo. Baling gagawin natin dito ay lulutuin po natin to hanggang sa kumunat at bumigat yung paghalo natin dun sa malagkit. Mas mainam po mga manay na kapag magluluto kayo ng mga kakanin gaya ng biko or bibingkang malagkit, gaya nito, purong malagkit po talaga ang gamitin ha. Kasi may mga nabibilhan po talaga ako na kapag kinakain ko na yung biko or bibingkang malagkit nila, alam ko kapag may halong kanin or bigas. Kasi hindi siya ganun kalagkit. So, ganito po, kapag hinahalo po natin yan, normal talaga na masakit sa braso. So, kailangan ninyo ng kapalitan kung gusto ninyo, pero kailangan tiyagaan din po. Tapos, pwede nyo nang hinaan yung apoy para naman maiwasan na masunog ng biglaan kasi kailangan tong lutuin ng dahan-dahan para makuha po natin yung talagang magandang pagkakaluto sa gata para maiwasan din po ang pagpanis. Kasi isa po sa kadalasang dahilan kung bakit mabilis mapanis o masira yung ating kakanin ay yung hindi maayos na pagluluto dun sa ating gata. Kaya kailangan po wag mamadaliin. Mas mainam po na mahabang oras talagang ma-assure natin na lutong-luto po yung gata na nilagay natin. So dito kung mapapansin nyo, bumibigat na yung paghalo natin at maya-maya ay okay na to. Ang kagandahan lang kapag ganitong klase ng lutuan yung ating gamit, hindi tayo masyadong ngalay kasi sumusunod lang sa paghalo natin yung malagkit kaysa po kapag mga normal na kaldero. So dito nga dahil okay na tong ating kakanin or malagkit, ay pwede na natin tong hanguin dito at ilipat sa ating pan na gagamitin. Bali, ang size ng aking pan na gagamitin ay size 10 po mga manay. So, ilagay po natin lahat yung ating naluto na malagkit. Tapos po, ipaplate natin to dito sa ating pan. O kita nyo naman, said na said, walang natira dun sa casserole na ginamit natin. So, kung mapapansin nyo, ang laking tipid talaga kapag ganito yung gamit. So, iplat lang po natin ang ganito mga manayan. Siksikin nyo pong maigi para walang puwang talaga. Ganyan. Diinan-diinan po natin. Eto mga manay na tinuturo ko sa inyo, kadalasan din kasi mga nagko-comment at nagme-message sa akin na, Manay, paano naman kapag bake bibingka? O eto, itry nyo tong recipe natin. Ngayon, kapag na-flatten na po natin or nasiksik na natin ng maigi, bali itatabi muna natin to para magluluto naman tayo nung latek para sa pang-ibabaw natin. Itabi muna natin yan. So, dito na rin po ako magluluto para iwas na yung maraming hugasin. So, ang gagawin natin dito, maglalagay po ako ng puting asukal. Then, ito po ay tutunawin natin, ika-caramelize natin. Huwag nyo munang masyadong haluin ha. So, dahan-dahan lang po ang paghalo para hindi naman dumikit dun sa ating rubber spatula yung sugar natin. Ngayon, kapag natunaw na po gaya nito, slide lang natin yung ating gamit na lutuan, ganyan.
para po natutunaw po ng pantay. Then kapag nakaramelize na po natin yung sugar, iwasan po na masunog ha para hindi po mait. Ilagay na po natin yung coconut cream or unang piga ng niyog. Tapos halu-haluin po natin ng bahagya. So sa umpisa hindi niya mahalo yan ng tuluyan kasi dumidikit yung sugar natin gaya nito. Ayan. Mas mainam po na kapag ganito, gamitin niyo po yung fresh na coconut cream para makuha niyo po yung mabubuo po yung inyong latex sa bibingkang malagkit. Kasi kapag yung mga naka-incan, ang hirap po ma-achieve yun eh. Nagtutubig siya, pero eto hindi. Then, halu-haluin ko lang ng ganyan, tapos katamtaman lang din po ang apoy. At dito nga, kapag kumukulo na po, huwag niyo pong iiwanan para maiwasan na masunog. Kasi kapag nasunog ito, may tendency na pumait at mas magiging dark yung kulay nito. Ang kailangan natin ma-achieve ay palalaputin natin siya pero hindi yung nagbubuo na gaya sa ginagawa natin na no-bake bibingka. Kasi para maluto pa siya sa oven. Kapag ganito na, ayan po. Yung malapot-lapot na siya, napapansin nyo na nagbubuo-buo na ayan. So, pwede na natin patayin ng kalan. Then, eto, isasali na natin or ibubus na natin sa ibabaw nung malagkit natin kanina. Then, gumamit ng isang rubber spatula. Tapos, iplat lang po natin or ipahid natin palibot, gaya nito. At ipasok sa ating oven. I-bake po natin ng mga at least 25 minutes na dapat init lang po ay nasa taas at 200 Celsius ang init. Then, makalipas nun, ganito na po ang magiging itsura ng ating bake bibingkang malagkit. So mas mainam po talaga mga manay na i-slice nyo to kapag napalamig nyo na po ng mga 1 oras mahigit. Pero dahil excited ako at kasi ang bango-bango talaga habang nasa oven siya, i-slice ko na siya ng mainit-init pa. Bahala na. Gutom na ako. So ang gawin nyo, paikutan nyo lang ng ganyan para asin matanggal nyo po ng maayos palibot. Pero mas mainam ha, payo ko lang. I-slice nyo ng malamig para mas maganda. Buong buo talaga yung pinakalatik niya sa ibabaw. Kasi kapag ganitong mainit-init pa, hindi pa siya ganong nagsiset. Pero bahala na, gutom na ako. So ganyan, ikat muna natin ng paisa-isa yung bawat gilid. At kukuha na tayo ng isang slice. Ang bango. Alam nyo mga manay, kahit nagtuturo na ako at nagluluto ako ng kakanin, kapag nasa labas ako, tas may nakita ako na nagbebenta ng kakanin, napapabili ako. Kasi talagang mahilig po talaga ako sa kakanin. Kaso nga lang yun, pag hindi masarap tapos lasa mo yung tinipid, dun lang ako nalulungkot. Kasi parang hindi worth it. Pero yan, kita nyo. So, ang advice ko lang sa inyo, kapag napalamig nyo yan mga manay, as in, dapat yung napalamig na ng maigi talaga ha. Makukuha nyo po talaga ng isang buo yan kasi magsiset yung ating kakanin. Kapag mainit pa po, malambot pa po kasi yan. So, may tendency talaga na ganyan. Ang hirap niyang tanggalin sa pan. Then, eto na, nalipat ko na rin sa wakas. Siyempre, titikman natin yan. Pero bago yan, slice ko muna dahil yung mga kasama ko rito ay nag-aabang na rin. Kala nyo ako lang yun nandito. So natatakam na rin sila at gusto na nga nilang dumampot. Kaso kailangan pigilan. So i-slice ko lang ng mga ganito kalalaki dahil marami-rami tayo dito sa bahay ngayon para magkasya tong aking niluto. So ito po ay pang merienda lang dito sa bahay. At eto na, tara kain po tayo. So kuha muna ako ng isang slice na maliit para ipapakita ko sa inyo. Ayan o. Nagsiset po yung nasa ibabaw na yan mga manay. Hindi po yan natutunaw ha. Kapag yan po ay napalamig ninyo, hindi po yan nalulusaw. As in, magugustuhan nyo po itong timpla na to. Ayan. Sarap. Amoy pa lang. Bigay muna natin doon sa katabi natin. Kasi nakaabang na siya eh. Subo para doon sa katabi natin. Tapos, ito na yung para sa atin. Sa akin pala. So, kain po tayo. Mga manay, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana nag-request na ito ha, ng bibingkang malagkit na paano daw kapag binake. Eto na, i-try nyo to at I'm sure na magugustuhan nyo. So, magkita-kita po ulit tayo at bye-bye. Kakain na po kami.